Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang original plan ng Diyos? At meron tayong concept na Old Testament theology. Old Testament theology is the study of the teaching found in individual books and author of the Old Testament. It explores how each message fits into God's unfolding plan across history. Far from being outdated, in the Old Testament provides the foundation of God's redemptive work, leads the way to Jesus Christ. At makikita po natin ito sa Luke chapter 24 verse 27. In the beginning, with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scripture concerning himself. At nagmula kay Moses at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay na tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Old Testament tell us the original plan. So, yung lumang tipan po pala na binigay sa atin ng Panginoon, yung biniyaya niyang salita patungkol sa Kanya, ang ina-explain po nun, or yung sinasabi po natin yun, yung sinasabi na gusto iparating sa atin ng Panginoon, yung mga plano niya, yung original plan na ibibigay niya para sa atin. Eh naman, sa second teaching na po tayo, the Old Testament explained to us problem. So, ipinakita na rin po, or in-explain na rin po pala sa lumang tipan na yung mga problema na ipinahahayag sa atin. Ngayon naman po, sa third teaching na tayo, the Old Testament promises us the solution. So, ipinangako na rin po pala sa lumang tipan yung solusyon sa lahat ng problemang ibabahagi or ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating application. Turn to God's original plan through Jesus. Trust God's plan. Turn to God's original plan through Jesus. So, palagi nating tatandaan na dapat palagi tayong umaayon sa plano ng Panginoong Kristo sa Panginoon sa buhay natin. Syempre, alam naman natin na ang buhay natin ay galing sa Kanya. So, walang ibang pwedeng gumalaw nun kung hindi ang Panginoon lang. Ngayon naman sa second application na po tayo, trust God's plan with patience and endurance. So, palagi natin pagkatiwalaan yung plano ng Panginoon sa Kristo na may pagpapakumbaba. And syempre, dapat naman nga nating paniwalaan kasi nga siya nga nagbigay ng buhay sa atin. So, alam natin na hindi niya rin tayo pababayaan. Ngayon naman sa third application na tayo, trace the story of Jesus throughout the Old Testament. So, pag binasa po natin yung Biblia, matitrace natin kung ano yung lumang buhay ng Panginoong Kristo bago pa lamang siya magkatawang tao. Ngayon naman po sa discussion na tayo, dadako, why is it important to trust God's plan with patience and endurance? So, para sa akin, kailangan natin pahalagahan or maghantay sa plano ng Panginoon Kristo sa buhay natin. Gaya ng pagpapaubaya natin ng buhay natin sa Kanya kasi siya lang naman ang may kakayahan sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin kasi nga siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isang tao. Ngayon naman po sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin na nasasaad na po pala sa lumang tipan lahat ng mga kasagutan at katanungan natin sa bawat problema na ibinabagi sa atin ng Panginoon. At ngayon naman po, sa number 2 na alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po yung devotion natin ngayon, araw na to sa buhay ko. Sa pamamagitan na sa lahat ng bagay na problema na ibinigay ng Diyos, meron siyang kasagutan at hindi dapat tayo mawala ng pag-asa sa ibibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.